Humarap na si Senadora Leila de Lima sa Muntinlupa Regional Trial Court na nag-issue ng arrest warrant laban sa kanya. Inaresto na kanina si de Lima kaugnay ng kanyang kaso sa bilibid drug trade. At ngayon nga ay nakabalik na siya sa Campo Crame. Para sa detalye, makakausap natin si Mian Los Baños. Mian, kumusta naging booking procedures ni Senator de Lima? Mian? Pasado alas 8 ng umaga, kanina gaya ng napag-usapan ay lumabas itong Senadora de Lima sa kanyang opisina kasama si Senate Sergeant at Arms General Jose Balahaja, Senador Kiko Pangilinan, gayon din yung ilan sa kanyang mga staff. Pero bago yan, Rafi, inuna nang dalhin sa kanyang sasakyan yung ilan sa kanyang mga gamit gaya ng unan, pang-exercise, mga libro, dahil sabi nga niya mas maraming time siya ngayon makakapagbasa ng libro. Around mga 9, nandito na siya sa may Camp Crame. 9:30, nag-breakfast, burger at kanin daw ang kinain ng senadora. And then tinuloy yung pagkuha ng kanyang fingerprint, yung kanyang mugshot, na ang kwento sa atin ni Representative Kaka Bag-aw ay umiiling-iling pa si Senadora de Lima nung ginagawan siya o kinukuhaan siya ng mugshot. Bilang pagtutol daw yan, Rafi, dun sa ginagawa sa kanya. Bago siya lumabas ng Senado, nakapagbigay pa siya ng very, very brief statement sa Senate media at sa lahat ng mga nagko-cover sa kanya. Karangalan daw niya na makulong sa gitna ng kanyang mga pinaglalaban, nanindigan siyang inosente siya, umaasa siyang darating ang panahon na mapapatunayan din daw na wala siyang kasalanan. Tuloy daw ang kanyang laban at ang laban ng kanyang legal team kahit nasa loob na siya ng kulungan. Gayon din ang sabi nila Senator Kiko Pangilinan, hindi nila pababayaan itong kanilang kapartido. Rafi, at 5:30 in the morning, tumawag si Senator dating Pangulong Aquino kay Senadora de Lima, nakapag-usap sila, he expressed support, nagtanong daw sa kanyang security, at si Senator Kiko Pangilinan in-update naman daw si Pangulong Aquino sa nangyayari, at maging si Pangulong Aquino daw ay nagtatanong bakit ganito yung nangyayari at hinaharas daw itong Senadora de Lima. Rafi. Okay, nakita mo na ba, Mian, yung itsura ng kulungan ni Senator de Lima? Okay. Ang tinatanong ko kasi kanina kay spokesperson Senior Superintendent Junardo Carlos kung yung custodial center is the same as yung panagkukulungan kila Senator Jinggoy at Senator Revilla. Sabi niya, same daw. Kung yun, nakita ko na, nakapasok na ako doon eh. Malalaki naman yung mga rooms at meron siyang space sa harapan. So, ang sinasabi ni spokesperson PNP Senior Superintendent Carlos, doon sa compound na yon ng custodial center dadalhin itong Senadora de Lima, pero meron naman daw part na pambabae. Parang may division o partition. And Rafi, madagdag ko lang, para na rin daw masiguro yung kanyang seguridad na paulit-ulit niyang sinasabing concern niya at concern din ng mga kapwa-senador niya. May kasama siyang mga taga-Office of Senate Sergeant at Arms 24 hours sa lahat ng panahon na nandito siya sa PNP Custodial Center. Inaprubahan niya ni Senate President at pinayagan din niya ng PNP, Rafi. Okay, so makakasama niya sina Senator Jinggoy Estrada at Senator Bong Revilla sa PNP Custodial Center. So isang compound lang sila. So pwede sila mag-usap-usap, magkikita-kita sila. Bagamat meron siyang hiwalay na kwarto, ganun ba? Ang hindi ko sure, Rafi, kung meron bang access na makapag-usap sila kasi hindi ko nakita yung sinasabing partition papunta dun sa parang part para sa mga pambabae o yung mga babaeng kulungan. Kasi ang may kikwento ko lang sa inyo, nakapasok ako dun sa kila Senator Jinggoy, magkatabi sila ni Senator Revilla. So na nakakapag-usap sila, di ba? Pero kung kay Senator Jinggoy, itong kay Senator de Lima, hindi ko alam kung saan part siya mismo. Maybe inside the compound, maybe may possibility magkita-kita sila, may possibility na wala, Rafi. Okay. Matanong ko lang ito, pinakulong niya o isa siya sa mga instrumento at nakulong itong si Senator Jinggoy at Bong Revilla at ngayon ay magkakasama na sila sa isang compound na kulungan. May nagtanong ba kay Senator de Lima tungkol dyan at ano ang kanyang naging reaksyon kung meron man? Ang sinasabi ni Senator de Lima,
Basically, ang concern niya ay security dahil na nga rin daw sa dami ng kanyang napakulong, hindi lamang, lalo na nung siya ay naging DOJ Secretary. Kaya nga numero unong ayaw niya sanang makulong dito sa PNP Custodial Center. Ayaw niya sa NBI, ayaw niya sa AFP Custodial Center, ayaw niya sa City Jail. Pero nung tinatanong natin, saan mo naiisip na magkaroon ka ng secured facility, wala rin ba rin siyang maisip. Kaya ang sinasabi nila Senator Kiko Pangilinan, for now, it's okay. Nasa PNP Custodial Center siya, pero kakapain nila pag nagdelikado yung kanyang safety dito, then nakikiusap sila na ilagay siya sa ibang safe facility kung saan man yun, Rafi. Sabi mo kanina na ilalagay siya sa kulungan ng mga pambabae diyan sa PNP Custodial Center sa Krame. So mag-isa lang ba siya sa selda o meron siyang kasama ibang mababae at kung meron man, sino mga ito? Kung hindi yan, wala pang detalye tayo kung may kasama siyang sa selda. Pero kasi ang nakita natin kung pagbabasehan lang yung sa kanyang kapwa senador, kila Senator Jinggoy Estrada, isang room is nandun si Jinggoy. May sa kabilang room nandun si Senator Revilla. So may sarili silang room. Hindi sila magkakasama sa isang selda o sa isang room. So hindi ko alam kung ganun din yung setup. So sige, we will ask later nung detalye kung bibigyan siya ng sariling room niya para din to have her own privacy din. Siguro kung hihilingin man niya, Rafi. Okay, paano naman yung sa Muntinlupa, yung sa RTC, yung proseso doon nung dumating siya? Ano bang nangyari? Mabilis lang doon, Rafi, kasi basically, nagkaroon lang, ang tawag doon sa proseso ay return of warrant. Parang ang sinasabi lang doon, nagawa na ng warrant yung kanyang purpose, nadakip naman na. So, nagkaroon ng return of warrant, tapos nag-release lang ng commitment order yung judge na may hawak doon sa branch 204. Actually, kaninang umaga, Rafi, nakikiusap sana yung kampo ni Senadora De Lima kung pwedeng wag nang sumama siya, itong si Senator De Lima, doon sa mismong pag-release ng commitment order. Baka daw pwedeng yung legal team na lang. Pero hindi natin alam kung ano naging usapan, pero in the end, sumama na rin siya. Mabilis lang, kaya nakabalik din kami agad dito sa Camp Crame, Rafi. Okay, kino-contest daw ng abogado ni Senator De Lima yung kaso bakit daw napunta sa RTC dapat daw sa ombudsman. Yan ba ay naiklaro na yung argumentong yan? I'm sorry again, Rafi. Kino-contest niya yung kanyang Well, kaso? yung abogado raw ni Senator De Lima ang sinasabi, dapat daw yung kaso ni De Lima ay sa ombudsman at hindi raw dapat sa RTC. At ang sinasabi kasi ni Secretary Aguirre, dapat yan sa ombudsman dahil drug case naman yan, hindi naman graft case yan. So, correct. Yan ba'y napaliwanag na sa both camps? Oo, correct, Rafi. Yan nga yung inirereklamo nila Senadora De Lima. Why they think sobrang ni-rush yung warrant of arrest tingin ng kampo ni Senadora De Lima dahil ngayon pa lang yung hearing nung kanyang kampo sa RTC para doon sa motion to quash. Paliwanag ko lang, yung motion to quash ay basically kine-question ang jurisdiction nitong kaso na to ng kampo ni De Lima. Tinatanong nila at challenge nila na dapat hindi sa Muntinlupa RTC dahil nung sinasabing nangyari ang di umano'y krimen na nag-drug trafficking siya ay DOJ Secretary siya. So siya ay government official at siya ay nakasailalim supposedly sa ombudsman kagaya nila Senator Estrada noon. Pero ang sinasabi nila Secretary Aguirre, ibang kaso ito dahil criminal ito, drugs ito, so dapat sa RTC ito. So yun yung nagbabanggaan ngayon ng mga challenges dyan sa RTC, Rafi. Okay. Pag-usapan naman natin muna si Ronnie Dayan, okay, kasi kasama siya sa mga na-aresto na rin earlier. Saan naman nakakulong itong si Dayan? Wala akong information na Rafi tungkol kay Ronnie Dayan except that we know na kanina na kino-convoy na rin siya pabalik din ng Muntinlupa RTC para sa commitment order. But whether dito siya sa custodial center, hindi ako masyadong sure kasi hindi ko alam kung nag-request din siya at kung meron siyang rason for safety. Kasi kaya lang naman nandito si Senator De Lima dahil ang sinasabi niya may reason siya na baka hindi siya safe sa city jail. Si Ronnie Dayan, kung wala naman siyang rason na delikado yung buhay niya, baka city jail siya, Rafi. Okay. So, si Senator De Lima ay nasa Camp Crame Custodial Center sa mga oras na ito. Okay, meron bang mga taong personalidad na kilala na nandyan ngayon at dinadalaw siya? Pinasamahan siya kanina pa nila Senator Kiko Pangilinan at kasama rin si Representative Bagaw. Kanina ang nalakuha nating information habang ginagawa yung booking sa kanya. Nandyan din daw si Congressman Kit Belmonte.
At nandyan din si Father Robert Reyes at ilan pa sa kanyang mga supporters at syempre yung kanyang legal team na pinamumunuan nga ni Attorney Alex Padilla. They're hoping na or expecting baka daw may iba pang mga LP senators na dumalaw this time. Hinihintay lang mag-settle down kasi ngayon wala pa siya talaga dito sa Custodial Center. Nasa conference room pa raw siya nitong CIDG building. Rafi. Okay, last na lamang. Nabanggit mo kanina na meron siyang 24 hours na gwardiya sa loob ng custodial center na hindi naman yung ginagawa sa ibang mga senador na nakakulong tulad nila Bong Revilla at saka ni Jinggoy. So itong sa kanya, special case ito. So 24 hours, meron talagang nakatenga dyan na bantay. Totoo yan. Yun nga rin yung tinatanong natin kasi yung mga ibang senador naman hindi humingi ng ganyan. I guess yan yung naging compromise nila para hindi na lang siya humingi ng iba pang safe facility. Pumayag na siya dito sa PNP Custodial Center basta may miyembro ng Senate Sergeant at Arms na 24/7 magbabantay sa kanya. Kasi let's just say na mas kampante siya na mga gwardya mula sa Senado ang magbabantay sa kanya kaysa yung mga mismong pulis na nandito sa loob ng krame. Hindi naman niya yan na pinagkakaila, Rafi. Mga ilan naman kaya? Ilan sila yung magbabantay sa kanya? Rotation, 24 hours? Dalawang Senate Sergeant at Arms 24/7, Rafi. Okay. Maraming salamat, Mayan Los Baños.